natatawa ako dito sa inilabas or dito sa lumabas na balita na kung saan inanunsyo na po ng Senado mga kababayan ang mga komite or eto mga chairmanship na ipinagkaloob sa mga kasamahan po nila dyan po sa Senado. At napatawa ako mga kababayan dito kay Senator Robin Padilla, ang dami niyang hawak na komite pero hindi naman niya alam mga kababayan yung mga komite na hinahawakan po niya. Ang isa pa dito mga kababayan, kung titingnan nyo, kahit maraming komite na hawak itong si Senator Robin Padilla, hindi natin alam kung may nagawa na po ba itong trabaho. So ngayon, eto basahin po natin itong nakita po nating balita galing po sa Abante News Online. Sabi po dito, just in, Senado inanunsyo na ang mga komite chairmanship. Yun daw pong Blue Ribbon or itong Blue Ribbon Committee ay na kay Rodante Marcoleta. Ito daw pong accounts ay na kay Alan Peter Cayetano at ito daw pong agriculture na kay Kiko Pangilinan. Alam naman natin mga kababayan talagang sa poll na gusto talagang hawakan ni Senator Kiko Pangilinan ito pong agriculture kasi malaki daw po may aambag at may tutulong niya dito sa mga kababayan po nating magsasaka mga kababayan na talagang nagtatrabaho para tulungan ang ating gobyerno. So ngayon, sabi pa dito, itong basic education kay Bam Aquino. So alam naman natin mga kababayan, matagal na rin gustong hawakan yan ni Senator Bam Aquino kasi alam naman po natin na marami siyang may aambag para sa mga kababayang Pilipino po natin na estudyante na mag-aaral. So bagay lang sa kanya, fit lang sa kanya yung basic education. So kung titingnan nyo pa, sabi dito, constitutional amendments, hawak po ni Robin Padilla. Ano ba ang alam ni Robin Padilla mga kababayan sa constitutional amendments? Diba? Tingnan nyo mabuti na kay Senator Robin Padilla mga kababayan yung constitutional amendment. So ngayon, eto pa, yung cooperatives, hawak ni Senator Amy Marcos, yung cultural communities, hawak na naman ni Robin Padilla. Nakakadalawang komite na mga kababayan si Robin Padilla ha. Yung energy na kay Pia Cayetano, environment, hawak ni Camille Villar, tapos eto pong finance, hawak po ni Senator Wing Gatchalian. And then itong foreign relation mga kababayan, hawak na naman ni Amy Marcos. So ngayon, itong games and amusement, hawak po yan ni Senator Erwin Tulfo. Itong health mga kababayan, hawak ni Bongo. Itong higher education, hawak po ni Alan Peter Cayetano. So nakakadalawa na ring komite, itong si Alan Peter Cayetano. So ngayon, itong labor, hawak po yan mga kababayan ni Senator Amy Marcos. Ito namang Justice and Human Rights, hawak ni Cayetano. Tapos itong local government, hawak po ni JB Ejercito. Itong migrant workers, hawak po ni Senator Rapi Tulfo. Alam naman po natin, pagdating sa pagmamahal sa mga kababayan po nating OFW, pit na pit po dyan, itong si Senator Rapi Tulfo. Kaya tama lang sa kanya, itong migrant workers mga kababayan. So itong defense, hawak ni Jinggoy Estrada. Itong public information and mass media, hawak po ni Robin Padilla. Ngayon, ano ang alam ni Robin Padilla sa trabaho ng mga mass media? Di ba mga kababayan? Ano ang alam ni Senator Robin Padilla dyan? Di ba kung matatandaan nyo mga kababayan, yung mga panahon na pinag-uusapan, yung mga urge, yung mga nag-iinit, di ba yan yung mga panahon mga kababayan na pinagtawanan itong si Robin Padilla kasi hindi alam yung mga sinasabi po niya. Alam niya kung tutuusin, mas maniniwala pa ako na fit sa trabahong ito or dito sa committee ito, etong si Senator Loren Legarda. Kasi alam naman po natin, bago po siya naging senator, matagal po siya mga kababayan na nagserbisyo bilang media. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Kung titingnan nyo yung mass media, hawak po ni Robin Padilla, yung public order in dangerous drugs, na kay Bato de la Rosa na naman. Kaya wag na kayong magtaka kung mabubuhay uli yung PIDEA Part 2. Mga kababayan, kasi hawak na naman niya yung komite na yon na ginagamit po niya sa pag-aaksaya ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, kung titingnan nyo, itong public service, hawak ni Senator Rapi Tulfo, itong public works, na kay Mark Villar na naman, and then itong, nasaan na ba tayo? Itong social justice and welfare development, hawak ni Senator Erwin Tulfo, itong sports na kay Bongo, itong sustainable development goals na kay Pia Cayetano, tourism, JB Ejercito mga kababayan, trade, commerce, and entrepreneurship.
Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali na kay Rodante Marcoleta, Science and Technology, Alan Cayetano, Ways and Means, hawak po ni Pia Cayetano, and then yung youth, hawak po ni Bongo, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo dito sa dito sa cultural communities, pwede po ito kay Tito Soto, mga kababayan. And then kahit nga itong mass media, mga kababayan, alam naman po natin na nasa media, ito pong si Tito Sen. Nasa entertainment, mga kababayan, pwede rin po kay Tito Sen yung mass media, pero nakakapagtaka dito sina Senator Risa Hontiveros, sina Tito Sen, hindi nila binigyan ng komite, mga kababayan, bagkos nagpaulit-ulit lang yung mga kapartido, kaalyado nitong si Senate President Chis Escudero. Yun lang yung mga nabigyan, pero yung mga magagaling nating senador walang binigyan, wala man lang ipinagkaloob itong si Senate President Chis Escudero na mga komite. Kita nyo, mga kababayan, yung kay Robin Padilla nakailang komite siya dito. Kahit hindi niya alam, tulad, mga kababayan, itong mass media, kahit hindi niya alam, kinanaan niya pa rin. Kaya nga nakakapagtaka, mga kababayan. Ayan, walang hawak si Tito Soto at etong si Lacson. Wala nga po eh. Yung mga magagaling nating senador, mga walang hawak na komite dito. Biruin nyo si Senator Ping Lacson, walang hawak na komite dito, mga kababayan. Kung tutusin nga, pwede itong si etong si Senator Ping Lacson, mga kababayan, pwede siya dito sa Justice and Human Rights, mga kababayan. Pwede siya dyan. Dahil alam naman, o kaya, mga kababayan, pwede rin siya sa defense. Dahil alam naman po natin na magaling na senador po yang si Senator Ping Lacson. Tapos naman, mga kababayan, dito sa mass media, pwede po dito si Tito Soto. 'Di ba, itong public information and mass media, pwede po si Tito Sen dito. And then yung committee, mga kababayan, na hawak ni Senator Risa Hontiveros doon sa 19th Congress, pwedeng yun ulit yung hawakan niya eh. Kasi alam naman po natin na si Senator Risa Hontiveros ang may bayag lang talaga, mga kababayan, para pitpitin yung mga big fish na yan na nakakagawa ng pagkakamali sa mga kababayan po natin na pobre na katulad po natin. Pero nakakapagtaka dito, lahat ng binigyan ng mga komite dito mga kaalyado po lang ni Chis Escudero at yung mga magagaling na senador, hindi nila pinagkalooban ng mga komite. So siguro ito, mga kababayan, yung mga kapalit ng mga pagsuporta nila kay Chis Escudero. So sabi dito, halatang pinulitika yung 5. Yes, wala eh. Di ba si Mig Subire walang hawak? Kahit binabatikos natin si Mig Subire sa mga pahayag niya sa impeachment ni Sara Duterte, pagdating naman, mga kababayan, sa panunungkulan bilang senador, masasabi naman natin na magaling na senador din etong si Subire. Kaso nga lang ang problema, yung mga magagaling nga po nating senador, mga walang hawak na komite. Si Tito Sen walang hawak na komite. Eto nga si Amy Marcos, ang dami niyang hinawakan na komite dito. Yan ba, kaya niyang trabahuin ba yan lahat? Di ba, mga kababayan, etong si Robin Padilla, kung tutusin, pwede nga rin si Tito Sen, mga kababayan, dito sa amendments. Pwede si Tito Sen dito. Kasi alam naman po natin na magaling na senador, etong si Tito Sen. Pero mukha ata, mga kababayan, na yung mga napapunta na komite kay Robin Padilla na mahihirap, mukhang hindi po ata niya magagampanan yung pagiging chairman ng mga komite na yan. Dahil nga, unang-una, kung hindi niya naman alam yung trabaho niya, paano niya gagampanan yung mga komite na ipinagkaloob po sa kanya. Kaya nga nakakadismaya, mga kababayan, etong inilabas na ito. Ano po itong mga inilabas na ito na mga komite ng chairmanship na ipinagkaloob doon po sa mga senador na mga kaalyado ni Chis Escudero. So ngayon, mga kababayan, kayo, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa inilabas or inanunsyo ng Senado ng mga komite chairmanship na kung saan ang mas marami nga ditong may hawak parang si Cayetano at saka si Robin Padilla at saka si Amy Marcos. Sila yung may pinakamararaming hawak dito na mga komite. Ang tanong, kaya ba nilang trabahuin yan? Kaya ba nila maging epektibo sa mga komite na yan? Tapos yung mga magagaling na senador na alam nating nagtatrabaho ng tama, yun yung mga hindi napagkalooban ng mga komite. Ano po? So ngayon, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo. Hingil po dyan.